kung ang sinagot lang naman ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time no sa COA ICFAO. So kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may Siguradong masusunog na naman itong witness na iniharap ng prosecution galing po sa Commission on Audit, ICFAO. Sila po yung may mandato para i-audit itong mga confidential fund. At may pagkakamali na naman siya, mga kababayan natin. Dahil sinabi niya, mula nung siya po ay na-assign noong 2410 sa ICFAO, first time niya daw na nakapag-audit sa Vice President na may confidential fund. At may mga lumalabas na mga dokumento, reports na hindi lang Office ni Vice President Sara ang nagkaroon ng confidential fund. Mayroon pa sa ibang Vice President. Mukhang mahina yung research nitong iniharap nilang testigo. Yan po yung isa-isahin natin, mga kababayan. At sa dami po ng mga resibo na ipinasa ng kampo po ni Vice President Sara para sa confidential fund para mapatunayan na tama at kung saan po ito ginastos. Actually, pinapasama rin nga ng prosecutors sa pamamagitan po ni Kapunan. Nakita natin si Kapunan, no? Medyo nagiging ulirani na. Mahina na yung tuhod. Talagang, iwan ko bakit yan ang kanilang kinuha. Expire na yung utak, mahina na yung tuhod, at mahina na rin yung memorya. So mayroong 845 no, na acknowledgement receipt na ipinasa po yung Office of the Vice President para po sa confidential fund. Patunay na may mga resibo, may mga dokumento. And dumalabas na hindi lang 125 million ang ginastos. 125,150,000. So apunado pa yung Office of the Vice President. At the same time, kini-question nila kasi may mga binili daw ng mga medical, so gamot. Actually, dapat nagpasalamat pa sila. Kasi hindi pala nilustay, hindi pala ninakaw, kundi ginamit para sa gamot ang ilang pera sa confidential fund. At ayon po kay Attorney Michael Pua, kayang-kaya po ito ipapaliwanag. Okay, ito yung sinasabi natin, mga kababayan, nasunog na naman ang testigo po na iniharap ng prosecutors. Dahil sinasabi niya, malinaw po na sinasabi niya, nung siya po ay na-assign bilang auditor ng Commission on Audit, ICFAO, ay tanging si Vice President Sara lang yung nagkaroon ng confidential fund. At base po sa kanyang experience. Pero ngayon, mga kababayan, lumalabas na hindi lang si Vice President Sara ang nagkaroon ng confidential fund sa mga vice presidente. Si Binay nagkaroon 2012 and 2014. So nagkaroon po siya ng confidential fund na parehong sitwasyon, no? Galing sa contingent fund ng Office of the President. Ayan. So kay Binay, 6 million po yung nakuha. So alam natin, sasabihin nila ay napakaliit is kumpara mo sa 125 million. Pero, ang tanong kasi, or base doon sa kanyang sinabi, na tanging si Vice President Sara lang yung nagkaroon ng confidential fund na Vice President. Yun lang yung alam niya. Pero, may mga lumabas pala na nagkaroon si Binay, 2012 and 2014. Tapos, ang sabi ng mga Pinklawan, ito yung mga pinaglalaban ng anti-Duterte, mga Pinklawan, bakit si Lini daw ay hindi nagkaroon ng confidential fund. Siyempre, may banat din yung mga Duterte supporter dyan. Gaya nito, itong mga alinyahan ng mga Pinklawan. Sabi ng Pinklawan, si Sara lang ang tanging BP na may confidential fund. Why? Of course, ito yung sagot ng mga Duterte supporters. Kasi siya lang naman ang tanging BP at DepEdsec na sa kasaysayan ng Pilipinas na tahasang lumalaban sa recruitment ng mga estudyante patungo sa armadong pakibaka at terorismo. Which is totoo naman, mga kababayan natin. Kaya malaki yung hiningi ni Vice President Sara na confidential fund, which is pinayagan naman, inaprobahan, nirelease naman ni Bongbong Marcos, which is alanganin na nga
kasi patapos na po yung taon na kapag hindi maubos o kapag hindi agad ginastos or binayaran yung mga advance na mga dapat bayaran, maibabalik po ito sa National Treasury. Kaya in 11 days, ginastos ito, ginamit ito para hindi maibalik sa National Treasury ang pera na tanging ibinigay kay Vice President Sara bilang confidential fund, mga kababayan natin. And dito po kay Leni Robredo na kinukumpara ng mga pink lawan, and which is ito rin yung manok ng mga prosecutors, Leni Robredo o Risa Hontiveros, no? Malinaw naman na hindi naman sila against sa pakikipaglaban sa armadong pakikibaka at terorismo. Hindi naman concern si Leni Robredo sa usapin po ng recruitment sa mga kabataan. Ang concern lang ni Leni Robredo ay kung paano siya magpapakain ng lugaw. Ang concern lang ni Leni Robredo ay magpapagamit sa kanyang mga amo, dilawan or pinklawan o mga oligarko. So hindi walang pakialam si Leni Robredo kung tumaas yung krimen, tumaas yung droga, at lalakas yung recruitment ng mga nakikibaka or nakikicorn beef at terorismo. Walang pakialam si Leni Robredo. So tama lang na hindi niya kailangan ang confidential fund. Dahil ginagawa na ni Tatay Digong. Kay Bongbong Marcos, wala naman silang ginagawang pakikipaglaban dito po sa pakikibaka, sa armadong pakikibaka at terorismo. Mukhang kinokonsidera pa nga nila. Kita nyo ngayon, di ba? Sino yung gustong magpa-impeach kay Vice President Sara? Nandyan yung mga makabayan, akbayan, kasama yung mga prosecutors. And sino yung utak ng impeachment ni Vice President Sara? Si Bongbong Marcos at ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Which is, kung talagang walang kinalaman si Bongbong Marcos at hayaan niya lang yung mga ebidensya na nakalap ng prosecutors ilatag laban po kay Vice President Sara. Sinasabi nilang overwhelming. Bakit niya pa kailangang aprobahan na i-release yung mga bank records and tax records ni Vice President Sara? Di ba? Kasi patunay na wala po silang sapat na ebidensya or wala talaga silang ebidensya sa kabila po ng ginawa nilang mini trial, fish expedition laban kay Vice President Sara. Kaya kailangan ng lantaran na makialam si Bongbong Marcos. So, ayan, nakita nyo yung mga kaliwa ngayon, makabayan, akbayan, yung sinasabi nila na hindi sila kasama sa mga armadong pakikibaka. Pero hindi nila kinokondina. Kung may mga nangyayaring bakbakan sa armadong nakicorn beef at militar, galit na galit sila sa militar. Tapos sabihin nila hindi sila miyembro nitong taga-bundok, mga corn beef. Di ba? And ngayon sila yung gusto magpa-impeach kay Vice President Sara. And yan po ay supporting Leni Robredo. So bakit kailangan ni Leni Robredo ng confidential fund para dyan? So hindi kailangan ni Leni Robredo. Kaya may confidential fund si VP Sara. Kasi gusto niya maprotektahan yung mga kabataan, mga estudyante, pati na rin yung mga guro. Tingnan nyo, nung hindi na po Vice President si VP Sara, nangyari po yung mga kaguluhan ngayon sa eskwelahan. Nangyari ba nung panahon ni VP Sara? Yung may mga saksakan, barilan, yung matinding pambubuli sa eskwelahan? Hindi po. Ang panahon yan ngayon na tinanggal nila si Vice President Sara. And ulitin ko lang, ito, sinabi ni Ms. Kipicho, kung si Sara lang ang may confidential funds, tanongin nyo bakit yung Office of the President na nagbigay sa kanya nun. Tama, di ba? So, dapat questionin ang presidente, which is siya po yung nagbigay ng confidential fund. At bilang patunay sa sinasabi natin, ito galing po ito sa petition ni Vice President Sara sa Supreme Court. So, ito nilatag niya rin na nagkaroon din ng confidential fund si Binay nung panahon ni Benigno Aquino. That was 2012. Ayan, so 6 million
ang nirelease para po sa Office of the Vice President na nanggaling po sa contingent fund. Ang purpose is confidential and intelligence fund. Ayan. 2012. And again, 2014, nagkaroon din ng confidential fund yung office ni Jomar Binay or Jomar Binay nung panahon ni Pinoy. So, dito po sa argumentong ito, malinaw na sunog na naman ang kanilang witness at mukhang kulang po sila ng research at mukhang ito na naman yung magagamit ng defense sa mangyaring cross-examination bukas. Kaya, abangan natin bukas yung mga matitinding. Okay, so, sa ating pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan, kanina, gusto nga i-shortcut ng prosecutor. So, pumili lang sila ng random ng mga acknowledgement reset. So, which is mayroong 845. Nilista natin kanina. 845 na acknowledgement reset yung Office of the Vice President. Pinasa sa Commission on Audit. And, ang gusto nila is ma-shortcut lang. Kasi ayaw nila isa-isahin dahil it takes time nga. So, pumayag naman po yung defense ng Vice President. Pakinggan natin si Kapunan. To voluminous records and summaries, Your Honor, we will be, as we had earlier, marked a tabulation, which is the summary of all 100, Mali. 300, Mali. 845 acknowledgement receipts, Your Honor. So, nakita niyo po mga kababayan natin, no? Ang daming kapalpakan, ang daming kamalian ni Kapunan. Kaya ang caption ko sa isang video ko, expire na yung utak ni Kapunan. Nangihina na rin yung kanyang tuhod. At kung napapansin natin, pare-pareho halos yung mga babaeng nandyan po sa prosecutors. De Lima, Kapunan, and Luistro. Kumbaga nilulumot na. Expert na yung mga ito, mga kababayan po natin. Nandyan na nga sa kanyang kodigo, basahin niya na lang, imali-mali pa yung kanyang nababanggit. At matindi niyan, mga kababayan, nag-shoutout pa. parang isang live stream, nag-shoutout pa itong si Kapunan habang nagtatanong sa kanyang witness na sunog na naman ang aabutin. Anyway, nakita niyo po mga kababayan natin. 845 na acknowledgement reset. So, saan yung nilustay ni Vice President Sara? Walang nilustay dahil nandyan lahat sa resibo. So, kung itong mga pangalan, Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang mga pangalan o aliases ang ginamit, legal yan dahil confidential ang pinagastusan. Ngayon, kung nilagay ang tamang pangalan dyan, nasa impeachment trial, anong mangyayari? Di kilala na sila. Yung mga gustong magpa-impeach kay BP Sara at gustong malaman kung sino itong mga confidential intelligence na ito, yung pinagkukunan nitong mga lehitimong impormasyon, di tigok na sila ngayon. Kasama sila sa listahan ng mga mamamatay ngayon sa administrasyon ni BBM. Kaya tama lang na aliases. And ito mantakin nyo mga kababayan natin. Si Mary Grace Piatos, yung nakuha niya palang reward ay 70,000 lang. 70,000. So, ang kanilang ginagastos para sa confidential fund na yan at alamin kung sino si Mary Grace Piatos, milyon-milyon na. At yung ginaganap na trial ngayon sa impeachment po, billion-billion ang gagastusin. Puro kwentong walang kwenta. All of which are intended to just prove one thing, Your Honor. To prove that certain amounts are covered by acknowledgement receipts which were submitted by way of liquidation for confidential funds, and the purpose for which they were spent or discharged or withdrawn are not in compliance with Joint Circular 2015, Your Honor.
That is the result intended from this 845 documents, which we will no longer individually present. In lieu thereof, Your Honor, pursuant to Section 3C in conjunction with Section 7 of Rule 130, we will just be presenting the tabulation, Your Honor, marked as Exhibit P-1-29 and series, Your Honor, and reserve the right to just highlight certain select acknowledgement receipts, which we will ask this witness to testify to as to the contents thereof, Your Honor. Comment from counsel for respondents? We have no objection to the applicability of the rule invoked, Your Honor, by the distinguished opposing counsel without prejudice to our right to test the accuracy of the table at the proper time. And to individually question its authenticity during cross or Yes. during its presentation, and to be given copies as well, should you so desire. Correct, subject to cross, Your Honor. Counsel may proceed in accordance with Rule 130, Section 3C in relation to Section 7, in relation to, given that the documents are indeed voluminous, and for the information of the senator judges, this does not in any way detract from the fact that the documents, the acknowledgement receipts do exist, only that they are too voluminous. Therefore, the witness will be testifying based on his summary of these documents instead of individually. Counsel for the panel of prosecutors may proceed. Thank you, Your Honor, for the ruling. Now, I will show you select few of these acknowledgement receipts. Ayan, ilalabas niya na po si Mary Grace Piatos. Grabe no, 70,000 lang pala yung reward na nakuha ni Mary Grace Piatos dahil sa ibinigay niyang impormasyon. Pero yung ginastos, milyon-milyon para kay Mary Grace Piatos. Ayop na yan. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO. Before we go So, acceptable yan dahil, di ba, acknowledgement receipt, confidential eh. Sa kanila ang MOA, ganun lang din naman, di ba? to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision Nako. dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the payor po. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate or kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. So, ibig sabihin, hindi trabaho ng Commission on Audit na alamin kung sino po si Mary Grace Piatos. As kasama po sa kanilang joint circular, basta't may resibo na, yun lang yung kanilang alamin kung ano po yung purpose at naghahanap po sila, gaya dito kay Mary Grace Piatos, naghahanap po sila ng additional receipt or explanation patungkol po sa pagbigay ng reward kay Mary Grace Piatos. So malinaw mga kababayan, walang nilustay. Nandyan yung pera pero gumamit ng mga alises para sa mga reward ng mga sikretong nagbigay ng impormasyon. And in a way, mga kababayan natin, no? Ulitin ko lang ha, milyon-milyon na yung ginastos nila sa kanilang propaganda, sa mainstream media, bayarang trolls, bayarang vloggers, para sa pagpapasikat nitong kay Mary Grace Piatos. Di ba nagdala pa sila ng Mary Grace na pagkain at piatos sa Kongreso during the mini trial nila? Dami na palang propaganda para po sa pangalang Mary Grace Piatos. Ngayon, natatawa yung taong bayan kasi 70,000 lang pala yung nakuha ni Mary Grace Piatos. Hindi na pala milyon, bilyon, trilyon. Hindi kagaya sa kanilang pinagnanakaw sa kaban ng bayan. So sabi ni Attorney Michael Pua, lahat yan ay kaya nilang sagutin. Kahit yung 11 days na sinasabi po na ginastos ang confidential fund ni Vice President Sara, lahat yan ay may paliwanag. At yan ang ating abangan. At itong sinasabi ng Commission on Audit na si Vice President Sara lang ang nagkaroon ng confidential fund, nako po, mukhang masusunog siya dito sa pagdating po ng cross-examination. Okay, sa ating pagbabalik, pakinggan natin yung ilan sa mga paliwanag po ni Attorney Michael Pua sa nangyaring trial ngayong araw po, pang 11 days na. Maging confidential fund among the VPs and the Secretary, previous Secretary of Defense. Opo. Nako, mahirap sagutin sir yung unang tanong nyo because yan ay siguro masasagot natin pagdating sa cross-examination naman ng defense, no? At hindi lang dito sa witness na to, I think para rin sa susunod na witness kasi kanina nakita naman natin kung ano lang yung saklaw ng witness na ito. At if I believe meron pang isang witness na COA rin, no, na mag-testify. So masasagot. Hindi ko muna sagutin yan because that will really be on the merits na. But secondly, doon naman sa CVP lang, kung ang sinagot lang namang ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA ICFAO. So kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga So ito na nga po mga kababayan natin na sinabi ni Attorney Michael Pua na ang sagot po ng auditor ay nung time niya lang. Pero sabi nga ni Attorney Michael Pua, marami na, ano, at pwede natin ma-research. At napatunayan na nga po natin na kahit si Binay ay nakatanggap din po ng kanyang confidential fund. Kaya palagay ko, isa ito sa magiging gagamitin ni Attorney Michael Pua sa kanyang gagawing cross-examination dito po sa witness na taga-Commission on Audit. lumabas na rin na ganyan kamakailan, 'di ba? Kung sino mga vice president may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in ICFAO lamang. So, I think the period was from 2014 to 2024 kung di ako nagkakamali.
Attorney, kanina marami po tayong pumayag na mag-stipulate on certain stuff, but not on the 11-day period na sinasabi po no prosecution. Can you expound on that? Bakit hindi po tayo pumayag sa stipulation? Yes, because sa atin, no, yung 11 days kasi, may mga explanation yan, may maaari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. But as to the other documents, such as yung mga sinubmit sa COA, maliban lang sa acknowledgement receipts, of course, but yung pagdating dun sa mga, ano naman, naging AOM or notice of suspension, I think those are official documents naman ng COA. So, hindi na natin dinidispute yun, katulad ng mga ginawa natin dun sa mga cheque na in-encash sa land bank kamakailan. So, ang galing talaga at napakatalino ni Michael Pua. Tama nga naman, yung mga resibo na alam naman na totoo at ginamit naman ng tama. Wala naman pong illegal, wala namang anomalya. So, tama sinasabi ni Michael Pua, di ba? Ni Attorney Michael Pua. Na yung mga resibo, yung mga resibo ng bangko, yung mga transaksyon na totoo naman, wala namang anomalya, wala namang illegal na nangyari, papalagpasin na lang yan. Hindi na kailangan pa idaan sa cross-examination dahil totoo naman. Hindi naman dinideny po ng Office of the Vice President na yung mga bank transaction, yung mga cheque, yung mga official receipt na yan, yung mga acknowledgement receipt. So, okay na yan. Hinighlight lang kasi talaga ni Kapunan itong medyo nalalaos na at talagang nagkakaminupos na, expire na po yung utak niya, si Kapunan, ay yung mga pangalan na ginamit nila na propaganda laban kay Vice President Sara. Kagaya po ni Mary Crispiatos. Pero yan si Mary Crispiatos, grabe ng kanilang ginastos dyan. Milyon-milyon na para po sa propaganda. And now, ngayong araw, nalaman natin na 70,000 lang pala yung reward na nakuha nitong si Mary Crispiatos. Kaya sa isip-isip ko nga, kaya galit na galit po sila dito kay Vice President Sara dahil ang 125 million, kung hindi nabigay sa Office of the Vice President at hindi nagamit sa confidential fund, baka nga naman gusto pa nila nakawin yan. Kaya galit na galit po sila. Anyway, isa lang naman yung rason kung bakit talagang hindi nila tinitigilan yung ating Vice Presidente. Walang iba, mga kababayan po natin, kundi gusto nila ito ma-impeach para hindi po sila mapapanagot. At mahaba pa yung mga trial na ito. At nakikita natin, tuwing nagpipresent po sila ng kanilang mga witnesses, ang daming kapalpakan, ang daming mga loopholes na nakikita. Yung tatlo na from NBI kasama si Matibag, yung dalawa na mga managers ng Land Bank, lahat po is wala talagang kakwenta-kwenta at wala namang maidiin doon na sinasabing may kasalanan yung Vice President para ma-impeach. At the same time, itong mga senador na ito, tayo naman, alam naman natin kung sino talaga yung gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Diba? Tuloy tayo. Sir, as a disbursement and I asked for the signature. Sabi ni Atty. Torosa is that it ties the Vice President to whatever malfeasance they will find in the spending of the confidential funds. Well, sa atin, yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as in fact, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular, nothing further than that, diba? Liquidation, whose responsibility is it? The Vice President? That's something that we will have to discuss in the coming days. No? So I can't answer you muna dyan. But you can read the joint circular and you can see naman sino yung mga accountable officers po talaga doon. Rephrase, sir. Oo. How much is the involvement of the Vice President in terms of the The documents will speak for themselves, sir. I don't want to, again, you're tying me to an answer and I can't answer you because we're delving into the merits. I'm really sorry, sir. Sir, nakabalik na po pa si JP and ano po yung nirelate sa kanila? Ang alam ko,
Hindi ko masigurado kung nakabalik siya. I think nakabalik na based on the schedule. But again, you have to confirm with OVP dahil hindi na po ako spokesperson ng OVP. I think we always forget that. So I'm not privy to the daily schedule of the part. Wala namang anything significant dun sa normal updates na binibigay lang namin sa kanya on a day-to-day basis pagdating dito sa impeachment proceedings. Sir, meron po bang mga pasabog sa mga senta kanina di ba tsaka ng destiny? Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings sila, 'di ba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. Yon, mga kababayan natin, ha? Antayin natin kung ano po yung nangyari after the findings po ng COA. So, tama yung sinasabi ni Atty. Michael po. Doon pa lang sa mini trial na ginawa po sa House of Representatives, nakita naman natin yung pinipresent nila na yan eh. Yung mga Merry Crispiatos, yung mga resibo na yan, at kung ano-ano pa, lahat yan ay nakita na po natin. Ang tanong na lang, at gusto nga natin matapos na agad kung pwede nila ma-shortcut, may ninakaw ba? May mali ba sa expenses ng Office of the Vice President? May binulsa ba talaga? Yan ang tanong. Kaso, mga kababayan natin, sa mga lumalabas na mga resibo, nakita natin na abunado pa pala yung Office of the Vice President. Dahil ang lumalabas is 125,150,000 yung kabuang resibo na ipinasa nila sa Commission on Audit ICPAO. So, abunado pa pala yung Office of the Vice President. Wala palang ibinulsa, walang ninakaw. So, ito, basahin ko rin ito para kasama po sa ating discussion. Sabi po ni Atty. Libby Baligod, single out pala ang Office of the Vice President. The credibility of the result is as important as integrity of the process. Dapat lahat i-audit at walang pili-pili. Kasi since I assumed office in 2014, the only person I have audited who had confidential fund is Vice President Sara Duterte. So, yun ang sinasabi niya. Pero mayroong lumalabas sa 2014, mayroon din confidential fund si Binay. Okay? So, ito pa sa kanilang binanatan, mga kabayan po natin. Na yung 40 million na confidential fund ng OBP, ginamit umano sa gamot, pagkain, ayon sa COA Duterte. So, walang masama. Dahil walang ninakaw, walang nilustay, walang pera, ginamit sa pagkain, gamot. So, baka may mga pangailangan doon sa kanilang operation na kailangan ng gamot at pagkain. So, part ng confidential operation. So, ayon naman kay Atty. Michael Pua, lahat na ginastusan ng may mga lumabas na resibo, ipapaliwanag nila kung saan po ito ginamit. Kaya yung mga anti-Duterte, huwag kayo masyadong excited, dahil ang confidential fund ni Vice President Sara, malinaw na lahat ay nagastos ng tama. Lahat ay napunta sa tama. Walang binulsa, abunado pa nga yung ating Vice President. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito, i-play natin ulit ito, mga kababayan natin. Yung mga bangag lista, yung mga pinklawan, at ang mga makaliwat komunista, kasama na si Redon, nagalit kung saan pa ginamit ang confidential fund ni Vice President Sara. Pakinggan nyo ito. Unang-una rin pala, bago natin ito pakinggan, wala namang ninakaw si Vice President Sara kahit 5 tuling. Nakita doon sa sinabi nga ng Commission on Audit, ang auditor nila, abunado pa. Nag-exist pa sila na expenses nila sa 150,000. Abunado pa. So, walang kulang. Hindi sila short. Talagang sobra pa. Abonado pa sila sa kanilang ginastos. Saan ginastos? Saan ginamit? Ito, panoorin natin. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to
mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yun. Ayan. Saan ginamit ang confidential fund? Karamihan sa ginamitan ng confidential fund is include po yung national security natin. Yung seguridad ng mga kabataan, yung seguridad ng bawat ordinaryong Pilipino, and yung pagtapos ng insurgency sa ating bansa, yung komunista, yung armadong pakikibaka, pakikikonvict, itong mga terorista. Yung mga nagsasabi, bakit si Sara may confidential fund, si Lini walang confidential fund? Kasi nga, si Lini Robredo, hindi naman lumalaban sa armadong pakikibaka. Hindi naman nakikipaglaban sa terorismo. At lalong walang pakialam naman yan si Lini Robredo sa usapin po ng kriminalidad, droga. Tingnan mo yung lugar niya. Ang daming droga, ang daming mga makakaliwa doon. Ang daming mga armado doon sa kanyang lugar, armadong pakikikonvict. Kaya hindi kailangan ni Lini Robredo yan. Ang kay Lini Robredo, no, pakyut-kyut lang, no? Yung angat buhay lang, pakyut-kyut, nagpapagamit lang sa mga oligarko, nagpapagamit lang si Delawan. Tuta lang itong si Lini Robredo. Walang sariling utak, walang sariling desisyon yang si Lini Robredo. Kaya kung nagtataka sila kung bakit walang confidential fund, bakit kailangan niyang confidential fund? Saan niya gagamitin? Kasi nga, wala naman siyang alam na programa na kailangan ng confidential fund. At lalong hindi siya karapat-dapat na maging presidente dahil wala namang utak at lutang si Lini Robredo. Ayan, sinagot na ni Vice President Sara. At marami po yung hindi makakamove on. Mantakin mo, itong Seridon ngayon, pati yung pagbabiyahe ni Vice President Sara sa Daheg, o pagpupunta sa mga OFW, kini-question ni Redon. Akala ko ba, marami na silang ebidensya, akala ko ba, overwhelming na yung kanilang ebidensya para i-impeach si VP Sara, para sirain sa kanilang propaganda. Pero bakit hindi tumatalab? At ngayon, lahat na galaw ni VP Sara, kailangan nilang questionin. Kailangan daw ipaliwanag ni VP Sara kung saan siya kumukuha ng pondo sa kanyang pagbabiyahe. Lahat yon. Bakit hindi mo na nila questionin yung ating presidente? Hindi nila questionin ang Senado, ang Kongreso, kung saan napupunta yung budget na bilyon-bilyon. Okay, VP Sara, magkano lang? Gipit na gipit pa. Tapos yun ang kanilang tinututukan. Kaya sa totoo lang, kahit anong gawin nila, hindi nila kayang pabagsakin si Vice President Sara. Lalo pang umaangat. Bakit? Kasi nga, kita ng taong bayan na wala po siyang ninakaw, wala po siyang nilustay, kahit pa yung kanyang budget at ng kanyang confidential fund.